Hirap mo. Katapos ko nga lang pala maglaba. At pagkatapos ko maglaba, naghapagkainan na kami magkakapatid. Ang ulam nga pala namin, tinulang manok na native. Kinatay na namin yung manok na isa na pilay kasi dahil hinabol kasi siya ng aso ko. Yung inaalagaan kong si Cindy, maharot kasi siya sa kahit anong hayop. At inulam na rin nga namin yung pansit kasi kumuha kami kunting laman sa manok na native na kinatay ng ate ko. At aming inahalo ito sa pansit. Ang sarap ng kain namin dyan. Ang sarap nga naman sa pakiramdam na kahit minsan lang magkakasama kayo kumain. Mas masaya sana kung lahat kayo magkakapatid ay magkakasamang kumakain sa hapagkainan. At dahil nga kanya-kanya na kaming pamilya, yung iba ko nga palang mga kapatid nasa malalayo na, yung iba nasa Taytay, yung iba nasa Maynila at yung iba nasa kabilang isla. Dahon nga pala ng saging ang aming pinagkainan kasi nga mga tamad kami magsisipaghugas. Pero ang totoo, talagang gusto talaga ng ate ko na sa ano kami magkain sa dahon ng saging dahil nga mas mapaparami daw ang kain namin. Masaya ang ganito, habang kumakain nagkikwentuhan kayo. Yung mga nangyayari sa buhay namin, masaya, malungkot man, habang kumakain hindi mo na mamalayan, napaparami na pala ang kain mo. Ganun pala no, ang sarap ng ganito, yung magkain ka ng kahit na anong ulam basta magkakasama, yung kontento ka sa buhay. Hindi lang nga pala kami magkakapatid na nakikita mo dyan. 8 nga pala kami magkakapatid. 4 na babae at 4 na lalaki. Meron pa nga pala akong kapatid na sa depression po siya. Naiwan nga pala siya sa Taytay. Nasa depression pa ang kalagayan ng kapatid ko na yon at hindi naman po malala. At nakakausap pa naman siya. Buti na lang na doon yung kapatid ko na panganay na lalaki at inaalalayan din yung kapatid ko na yon. At sa wakas, tapos na rin ang problema namin sa kapatid ko na si Ate Mian, yung naoperahan sa PGH. At successful naman ang pag-opera sa kanya ng magagaling na doktor doon sa Maynila. Sabi ko nga sa ate ko, ang sunod naman namin na ipagamot ay yung ate ko na panganay namin na na-depress. Sunod-sunod man dumating sa aming problema, sulang namatay ang mga magulang namin. Okay lang, laban lang kami magkakapatid. Kahit na minsan, nawawalan kami ng pag-asa. Kahit kami-kami lang, pero tuloy-tuloy lang hanggat sa gitna namin ng Panginoong Diyos. Sabi ko nga, kahit napagtatawanan kami ng mga ibang tao dahil nga may mga problema dumating sa buhay namin. Sabi ko sa ate ko, huwag natin sila intindihin. Ang mahalaga, tayo magkakapatid nagtutulungan. Hindi naman tayo mayaman, pero nandito tayo kapit-bisig sa problema at tuluyan nating susolusyonan. Malaki nga pala ang pamilya namin, kahit na sa magulang ko lang, sa mga pamangkin ko pa lang, at meron na nga pala kaming apo, magkakapatid. Miss na miss ko na nga pala lahat ng mga pamangkin ko. Sana ngayong Pasko, magkakasama kaming lahat. Kaso, naisip ko, December 24 nga pala, nalagutan yung aking mama ng hininga. Wala na pala ang mama ko. Tapos, ngayon paparating na October, second death anniversary naman ng papa ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ba talaga kami sa Pasko at medyo nakakatroma. Kapag nakasama mo nga pala kami, hindi mo maiisip na may mga problema kami na pagdadaanan. Masayahin kami. Lalo na kapag umuwi kami sa probinsya kung saan doon kami lumaki at ipinanganak. Sobrang masayahin kami. 3 nga lang pala kami magkakapatid na kumakain dyan dahil yung isa, pamangkin ko yan, anak yan ng isa kong ate na kastabi ko kumain. Natapos na nga pala dyan kumain yung anak ko. Hindi siya sumama sa camera ko kasi nga nahihiya daw siya. Basta daw siya, tapos na siya kumain. Very good nga talaga yung anak ko. Marunong siya kumain mag-isa. Ang sarap nga naman ng kain namin dyan. At hindi ko na mamalayan, naubos na pala namin. Ang galing, di ba? Ang problema nito, baka pag-uwi ng asawa ko, magpakain siya ng manok. Hanapin niya yung isang manok namin na pilay. Hindi niya alam, inulam na namin at makakain niya yun pag-uwi niya. Pero ang ending, sabaw na lang ang natira. Ang takaw kasi namin. Ang takaw kasi ng ate ko. Ganito, Simot, di ba? At syempre, kailangan may simot-simot pa tayo niyan. Ang sarap-sarap kasi ng luto ng ate ko, kahit matabang. Pero yung pagkatabang niya, may lasa rin naman at masarap din siya. Naubos nga ng anak ko yung kinain niya.
At kita mo naman, simot kasi 'di ba? Masarap talaga. At syempre, busog na kami niyan. Magpipili na tayo kung sino yung naghuhugas. Ako na. Hindi daw siya pwede. Hindi pwede.